Good morning kag sa duwat. Welcome sa Kapi at Issue TV program live and direct dili sa matahong nga Hotel de Rio. Subong adlaw Marso City 2026 sa madung adlaw. Kag ang aton manging bisita subong amo ang isa ka abyan naton. Amo ini siya si Mr. Noel Vangeles, ang Duty Immigration Supervisor sa Bureau of Immigration and Deportation dira sa aton Iloilo Airport, Cabanatuan, Iloilo. Pero ang aton talakayon parte sa iya, kay ba mo ang tunga sa iya sumong kabuhi, hindi na sa immigration, kundi bilang isa ka farmers, mangunguma, kag amoy siya ginatawag nato nga manugtanong planters, sining bantog pero very limited kag highly regulated nga klase nga tanong nga makita nyo sa atubangan naton nga amoy ni ang agripreneur. Kag karon siya ini maga-discuss otherwood kung ano klase tanong ini ang otherwood ni Mr. Noel Vangeles, kay ako ini subong ang ginasakuan niya bilang farmers sa ila dito sa New Lucena, Iloilo. But before sila, paunta na ang pagpanamyaw sa aton host, Mr. Peter Emilia. Aming nga sa atong mag-journalist sa liwat, balik kami sa atong regular na programa, Kapi kag Issue diri sa Hotel Del Rio. Ang kaupo natin sa mga gang supervisor sa immigration supervisor sa international report sa mikot ang niya. Pero alin sa una, uport kami sini. At yung tanong yung gitsulo yung balbo nga tapusa, kitang imo ya. So pagtuon, kailangan kita katam, hindi ko sa mo. Teka nahanap ko ito. So, makilala ko siya atong sitas mga tao, si Mr. Noel Vangeles. Well, your greetings to our viewers. Okay, mayong aga Manong Peter, amigo Francis, mayong aga. Good morning, man, sir. Oo, nahiglaw man ta sa katibalan man sa iban. Dugay man ta nag-media, nag-TV, nag-radyo. Higlaw ko, isa magkapot nung Peter sa mikropono. And secondly, ari man ko di isang niligad sa Bado, kaya lang medyo naalang-alang ko sa oras. Kasi medyo may trabaho pa ta sa airport, kasi pang graveyard ako. Subong ti the same man yapon, pero ginhingagaw ta, no? Nga makalabot. Sinong Peter, dugay, tingala gani ko siya, grabe ko siya ka basko daw ay ka managbago ni Peter sang sang pag-ipop na rin namon kay gaupon ni kami sa una sa sales sa insurance, funds. Okay, di ba siya gid pinamangkot ko sa imo. Anyway, tama tong siling mo nga hindi lang katunga 90% ay isang kabuhay ko farming, Ay, friends. 90%. Oo, 10% pa lang ang sa immigration natin. By the way, pwede man ta karon ka short about sa immigration ng Peter kasi palan mo may ano sa amon nga hindi maghambal about sa immigration matters. But I guess it is all about siguro sa mga highly sensationalized issues. Pero kung mga normal lang siguro din nga mga how it operates, no? Sa mga usual problem there is sa Western Visayas, pwede man guguro ka pitik-pitik, no? Yes, Pero siguro mga 75% sa aton discussion about sining agarwood farming. Agarwood, Brother Francis, farming, no? Ginano ko gid sa invitation ni Francis, nakita kami sa SM. Kasi damo si ni Manong Peter, subong medyo nagputok ini kag medyo na sensationalize ini. Medyo may mga mga retired ba, especially mga military, retired sa gobyerno, nag-engage in kag may mga gamay nga kulupata, no? Nag-engage in so damo dari ang mga dapat nila mahibaluan with regards because this is a highly regulated plant and this is an endangered species. Kasi basi kung ikaw pagsagot, basi ikaw padakpon. Kasi nakita niyo naman may mga news yung padakop sa NAIA, sa Bureau of Customs, kag may mga ginpagdakop ang NBI sa Cebu. So, discuss na karon. Sir, speaking about highly regulated plants ining agri-wood, ano ini nga nag-highly regulated plants sigid ini ang agri-wood?
Aben Francis, ang agarwood, no? Agarwood, no? Agarwood. Ang agarwood, nga ini, naging ang mga daw halos United Nations man sa mga pungsod na, but with regards to sa mga endangered species nung Peter, with regards sa mga floras and faunas nato, nagkasugot ang mga pungsod sa kalibutan, no? Nga ang mga endangered nga mga tanom kay gina-poach na sa babaw sa bukid mo, no? Ginapamatay sang tawo kay ang agarwood ni ginatawag ini siya nga the green wood, no? Ang Philippine agarwood sa subong, sa subong, no? I'm not saying sa pag-abot abisang time nga mag-harvest na kita sini. Pero sa subong international market, ang cheap sang agarwood, ang Philippine agarwood, it ranges from 100,000 per kilo up to 750,000 per kilo. Okay? Pero ato gidya ang naturally nga nagtubo to sa babaw sang mga kabukiran as much as 100,000 US dollars, no? So mga 2.5 mga ganun, no? Ang pinaka sinking grades ini. That's why nga siling ko para mapunggan ini nga maubos ini kaguay na sa maitalom, nagkasugot may gintawag na CITES, Convention on International Trade of Endangered Species for Floras and Faunas. Ang CITES nga na, parang certification siya, amigo Francis, Manong Peter, nga dapat ang isa ka nagatanong sini, sa makita natin di sa tubangan, dapat magkuha sa certificate halin sa CITES nga na. Because this is not just a domestic business. This is an export business, Francis, Manong Peter. That's why ang kailangan mo ang sites nga ina, no? Kalipunan ina o organisasyon ina sa mga pungsod sa kalibutan para maproteher ang mga endangered nga mga bagay. Okay. Ang mga tanong ko sa Ining agarwood na meron naton nga isiya ini ka epektibo nga bulong sa masakit. Eksakto ina kag ano ini ang agarwood? Ano ma-produce ini bilang tanom Mr. Baniles? Ang agarwood, damo ini siya ang ano niya, no? Ang dulot niya. Number one, ginagamit niya siya perfume. Kaya hindi lang ordinaryo nga perfume. Mabakal mo na sa mga supermarket o sa mga perfume stores, no? Hindi lang muna. Royalty. Since time immemorial, panahon pa ni Jesus Christ or early pa da. Ginagamit ini sa mga royal families, royalties. Perfume number one. Ikaduha, ginagamit ini siya as medicine, mga essential oils. Sa Middle East, ang tawag siya ni Manong Peter, oud oil. No, balaan ini sa mga nagapamati ibisubong mga taga Middle East, no? Kung balaan ini na pag sini nga oud oil, kag kung Arabo ka, kag kung Muslim ka, maintindihan mo ni. Oud oil. Ang sunod siya ginagamit nila sa mga religious activities. Kasi nakasulat sa Quran nga dapat every Muslim may kwartaman o saway. Once in their lifetime, dapat maggamit siya. Atonement nila ini, for example, before sila mag-praise o mag-worship, daw pareho bala sa aton sa pari, no? Amo-amo bala na sa insinso, Manong Peter. Daw mo na sa Muslim, nakasulat giniya sa Quran. Second, mga third, essential oils, medicine, amo na ang mga gamit niya. Kag kumbaga napakabata pa sang teknolohiya nga ginagamit man sa sa cosmetics. Mga antioxidant, mga amuna, no? Amo siya ang ginagamitan sini isang agarwood. That's why mahal siya. And ang isa ka i-inform ko, ano ko gid-highlight, nga pagpangayo ni Nicodemo, no, sa Biblia, sang lawas ni Jesucristo after siya nga lansang sa cross, gintaltal na siya, amoy ini siya ang ginhaplas sa iya lawas. In Bible, ang natawag siya aloes oil, aloes tree. So amo ni siya ang iya sini nga essential oil. So ang simple nga halimbawa si naman nung Peter, siguro hindi magpasugot siguro ang Diyos, nga butang mo sa lawas ang anak niya, ordinaryo nga essential oil.
So that's why nga amo ni siya ka highly regulated kag amo ni siya kamahal. Okay, makita naton diri subong ining agrawod. Very simple nga kahoy dugdong mo bla. Parehas mo bla sa kabukiran makita mo ordinaryo nga kahoy gali kamahal sini. Kag very regulated kag limited din ni ang magtanom. Pwede mo ma-explicar ni Mr. Bangiles nga dili ka agrawod subong nakita naton may gakalinain nga type of woods ini sa gali. Kag ano ini ang madulot niya nga bulong sa sini nga mga apat ka gindala mo diri subong. Okay, lima na abiyan na Lima, sorry. Okay. Ini siya ano ko lang, i-highlight ko lang ang lapnisan, ang agarwood, diri man lang ni siya gatubo sa Southeast Asia. Kaya pila man lang ka countries ang Southeast Asia. Although, ang naga-demand sini siya, as long as there is an Islam religion, there is a Buddhism, there is Hinduism, Taoism, need ini siya. Kag subong nagaano pagid nag-rise pagid ang iya sini nga need subong sa Europe, sa North America, kag sa iban nga mga lugar pagid, no? So kung isa-isahon ta inid siya, no? Sige lang. Okay lang na, Franz, medyo memorize ko ni siya. Ang pinaka well-known there sa Pilipinas, ining areho sa tunga Malasenses, no? Actually, ang tamang pronunciation pero naandan na siya nga Malasenses eh. Ang tamang pronunciation sini Manong Peter is Malakenses. Kay ini siya ang origins gid sini. Although ano na siya subong native plant na siya sa Philippines, no? Kasi kung masiling ka native nga pwede magtubo diri. May ginasiling nga mga endemic na diri mo lang makitaan. No, endemic diri mo lang makita na ring isaw, Cominjana. And this is one of the highly priced, no? Now, Malakenses o Malasenses, dahil ang pinakauna gid sining origin Manong Peter is island of Malacca. No? That's why nga Malakenses. Pero ang usual term sini is Malasenses. No? Ang Malasenses, well-known ini siya sa pungsod sang Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Indonesia, and Philippines. No? Ang ari sa pinakakuan, Aquilaria microcarpa. Ang Aquilaria microcarpa naman, ang iya roots gid sini, siguro kung sa mga tao, magpalakaisa na sila Manong Francis, kag magpalakaduha. So, ang microcarpa, amugin ni siya ang endemic, shall we say, endemic and native, no? Kasi nagatubo naman sa ibalang nga countries sa Southeast Asia. Pero kilala si microcarpa sa Indonesia. No? Indonesia. Ang Krasna, Aquilaria krasna, ining pangaduhangan si Krasna, amo man na sa mga countries sa Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines. Ulihilang nga din ng Philippines, no? Dito ni si Krasna. Ang Malasenses, amo ning sa aton. Kilala gini sa Philippines man. Ang Cominjana, ang aring pang-apat, amo gini siya ang endemic in the Philippines, pero subong, when you say endemic, diri mo lang siya makitaan in the Philippines. Pero sa nakitaan sa mga neighboring countries naton nga kumbaga daw premium ba lang yung chips nga mag-create, ano man sila, kumuha man sila sa export permit halin sa iban nga mga legit nga planters in the Philippines kag nagtanom man to. Ang Aquilaria sinensis sa South China ni siya. South China katubo. Kay hindi man sa mainland, diri sa south nga mas malapit-lapit sa klima sa Southeast Asia, si sinensis. So, amo ni sila tanan. Amo ni sila ang aton species. May mga nabalaan kita diri nga mga politiko, mga congressman nga may ari sinidi sa aton. Pero ang ano lang gid diri sa aton daw Malasenses kag Cominjana. Ining tatlo medyo daw kita may privilege sa may ari sini kag ang iban sini ginulaman naton, no? Sa iba naton yung mga kwan, mga legal source. Abi Francis, ang mga viewers mo Before kita mag-turn over sa atong mikropono sa atong host, Mr. Peter Himinia, damo ka lang tao kay Mr. Noel Vangelis kag interesado sining topiko naton parte sa farming ining agri-binor kag agar wood
nga tanom nga makita inyo sa aton atubangan ini. Kag kung basig magpangita kamo sini nga mga kahoy, nga mga tanom, utakalan niyo si Mr. Noel Evangelis kay amo ni siya ang nagatanom nga klase kahoy diri sa Iloilo, Nong Peter. Kag before kita magpadayon, good morning gid sa aton mapisan kag multi-awarded LTO Region 6 Regional Director Attorney Didoy Idospan. Kag sa iya dira NIR LTO Regional Director Jake Kunlo, good morning man. Kag kay Ma'am Florence Quirol sang Toronto, Canada, kag sa Filipino community dira sa Toronto, Canada, good morning gid sa inyo tanan. Kay Sinchin, good morning gid. Kay Mr. Rex Liveriaga, bata ni guro ni former city councilor ng Linda Liveriaga, good morning man sa inyo. Kay Ilina Pagot, good morning man. Oo. Sa upot Kag ang ato na suki nga popular nga journalist from Davao City, si Richard Burgos. Is listening ka pamati sa Oh, subong. good morning, Mr. Richard Burgos. From Davao City, yes. Davao City, disregard na kay Mayor Basti Duterte, kag kay Inday Sara Duterte. Good morning, man. Kay Marilo Ferrares, kay Junior Vasquez, kay Angelina Cristina, kay Christine Campo, kay Hana Anthony, kay John Ray na kag sa anak ko, kag si Frauin, kag sa apo ko si Gilan. Good morning man. Kay Ma'am Nancy Chuda, good morning man. Kag gali public service ng Peter, iyan ni Barangay Kapitan Pilis Ventura, kapanawagan gid sa iya mga classmate. Hanipaan Weste Elementary School nga subong Ventura pero Elementary School sa Kabatuan, Iloilo. May ara kamo nga Grand Alumni Homecoming sa maabot nga Marso 28, 2026. Katugi ka mo, itanay ka mo dira sa inyong mga classmate. Kag inihalin sa kay Barangay Kapitan Felix Ventura. Kag sa Marso 14, si Barangay Kapitan Gonzales sa Barangay Malusgod, Pututan, maga-inigurar sa iya matahom nga proyekto Barangay Hall sa ila Barangay. Kag good morning man sa tag-iya sa Hotel de Rio, Don Punsutan, nga subong sa dalawang kapangapi-ngapi, upo si Attorney Parcon, si Robert Parcon, ang Municipal Administrator sa Pututan, Iloilo. Amigo ta, Ramanda, si Jan Sapio sa K5, si Mark Nuneza sa Kaluya, LGU, Ramanda sa Lalong, kag si Bosco Ricky Alio. Good morning. Okay. Shout out kay Chen, no? Kung siya punti. Kay Denmark, Sweden, of Australia. Denmark, good morning. 23 others. Richard Burgos, nalawag mo na, no? Igutan ni sa Davao City. Sini Romo of Zamboanga. Lawrence Quirol of Toronto, Canada. Good morning, ma'am. Watching with you, huh? Thank you for 10 stars. Thank you very much. Also sa aton ni mga journalist, kolumnista sa panahon nyo, si Luis Bernaplor Jr. Louis, good morning. Sa karoon ng padiyuno na at iba, no? Kabalo ka, Mr. Noel, no? Timing ng imo kay napagkulang ng pagwa sa panahon nyo, kapanawagan ang provincial government nga i-preserve ang 5 ka mga produkto dari sa aton kabukiran, yung mga istingigas na bla, mga spotted yung mga usa, mga lizard, monitor lizard. Taw-taw 5 ang inambal niya. So balik kung mabaluntagin man, kay iniya nga aton nga explain sila nga tanom, ang agarwood,
ay diri lang ni sa Southeast Asia gali. So luyag kong ma-include ta na ini sa mga limited yung mga species la sa aton kabukiran. Kag dapat i-preserbar. Now, iluyag ko maintindihan pagid ang ako na ano kadlag ko kung magkahoy ni ano katagas ang pinakamodilo yung nga malabutan. Okay. Tama naman ng Francis. Actually, good no nga sa mga aton nga mga kasapatan nga diri makitaan sa panay ginhimo na sa provincial government. Pero ang about ni bala sa Lapnisan iya sa Agarwood, ano na ni international na niyang iyang ang iyang law nga naga-proteher ini siya iya. So much more mandra sa aton nga mga kasapatan nga na no. Kay number one ako ya environmental army ko ya. Anong Peter? Anyway, ang ano ganito si ang ano mo, ang concern mo nga kung paano madlag ko siya. Okay. Ang ini nga kahoy, hindi gid man na siya dagkuan nga mga kahoy, no? Mga medium size ini siya nga kahoy, mga 20 feet more or less, no? Tapos ang isa ka ano diri Manong Peter nga daw ano man ako nag-accede sa invitation ni Francis ang kita ay kami sa isa ka molda. Kasi subong kun ang mga enthusiast bala kag ang iban nga mga may concern bala sini. Damo-damo abi subong ang kay ang pagsagod abi sang Agarwood it takes so many things Bian Francis kag Manong Peter. Kasi ang pagsagod sang isa ka puno sini, ang pagsagod sang isa ka gatos, isa ka libo, isa ka milyon, the same lang proseso. Kung gusto mo siyang i-export, kung gusto mo siyang maging nga makortahan bla, kay bisan isa lang tinanong mo sini, kag wala ang imo source, hindi nursery nga accredited sang DNR, nga may ginatawag nga WCP, Wildlife Culture Permit. Amo na basic sa tran nga nagapamati ginano ko sa inyo. Kay kadamo sa Facebook ko. Kabrigya tag 500 ang seedlings nga ni tag 600, tag 1,000, naga-vary. Tapos ang tawo, ito nakabati, ay, mahal ko na, green gold galik na, tag amo ning presyo niya sina. Di ang tawo jump off dayon Abian Francis, mabakal dayon. Ti mga abyan nga nagatanaw sang isyo kag kape. Hindi malang na siya pampahambog o bragging rights manong Peter, may kaakibat ini siya nga responsibilidad. Anong but ko balon? Dapat antes kamo magbakal, hibaluon anay magpamangkot anay sa DNR nga si Juan de la Cruz bala nga gabaligya sini nursery bala siya nga may ginauyatan nga papel nga wildlife culture permit. Nahana mo na sa, no? Pangadua, ang nursery bala ni Juan de la Cruz, kung magbakal ako, halimbawa, ginbakal ko sa, katulad sa akon, ang akon ka-partner, ang Dendrotonics, no? Naka-base ini siya sa Bulacan, no? Ari ang iyang wildlife culture permit, no? Okay, naiyatan ko subong, no? Kag ang iyang local transport permit, sa Bulacan ko ni ginkuha, no? Amo ini siya ang one of the few nga accredited sang DNR, no? Kumbaga, ang kada tanom nga ning ari di sa tubang ko, kumbaga ko sa may mga ido, may mga birth certificate ko sa mga tao may mga papel ina siya, no? Ang nursery bala nga ina maka-issue bala sang local transport permit, no? Ipamangkot gid kasi ang matabo sini, nadumduman niyo to nga daw last 2 weeks ago, may isa ka nursery sa Cebu nga gin raid sang NBI gin panakop. And siguro mga more or less mga a month ago, may ara nga chips na, no? Nga tugas na sinibla. Finished product na sang amo nga mga tanom nga gin-apprehend sa naiya sang Bureau of Customs. Daw 49 kilos 37 million. So pag in-compute mo siya, mga 750,000 per kilo ang iguan niya. It is an indication, it is a proof nga may kwarta sa tanom nga ni. Secondly, dakpon ka kung illegal ka. So, sa mga nagapamati, kanagatan-aw sa aton sa inyo program, ibaluon ginanay kung ang ginbaklan mo may, number 1, wildlife culture permit, maka-issue sang local transport permit.
Second, nga consideration. Hindi lang ini bragging rights o kung papambo nga may ara kada. Dapat magtuon ka gid sinay manong Peter. Mapati ka nga antes ko magtanom sinay do mga 2 years anay nga tinon anay. Research, nag-attend ako sa mga seminars ang kung sino ang number 1 nga haligi sang Thailand. Sino ang number 1 nga haligi sang Malaysia sang pagtamnanay sini. Kat daw mga 4th series na sang UPLB ang gintambungan ko sini. UP Los Baños nga seminar sini. Antes ako mag-dive dre kay hindi ini siya bragging rights. May teknolohiya dre kag dapat may ihibalo dre. Kag ang pangatlo nga issue da, kay balo ka sang ginatawag nga inoculation. Kay ini siya, in the wild, kung pabayaan mo lang siya, 30 years, 40 years, 10 years, 10 years, on its own, makaproduce man ini siya sang iyang agarwood. Pero abi mo nga, ang gina-highly regulated ni siya manong Peter, kaya sa isa kagatos, abi, halimbawa, saka kato sa bukid, sang Timbuktu, halimbawa lang, naman nakita kami ito isa kagatos, no? Hindi na tanan sila manong Peter may agarwood. Tipatyon mo na yung isa kagatos para makakuha ka lang sang 3 to 7% nga may agarwood. So, mapatay mo anay ang 93. Pag makakuha sang ara malang to gali ang may agarwood ang 7. Amo na bala, so amo ni siya nga gin-highly regulate. So, para nga sigurado gid nga maka-produce ini siya sa mga chips sang agarwood, dapat mahimuon kasi ni nga teknolohiya sa iya. Inoculation. So, ang madamo man siya, nagbakal siya, nagtanom siya. Fast forward. 7 years, 5 years, 10 years. Hindi kagali kabalo nga, hindi man na siya gali mag-produce on its own lang. 3% lang ang, or 7% lang ang mag-produce ang agarwood. Kundi nag-ubos ka sang oras. So, dapat may balaan mo yung technology sa inoculation. Katapusan ang pinaka-importante gid, kay why pa man di sang buyers ini locally diri sa aton. This is an export business. Dapat maintindihan mo ang negosyo nga na. Okay. Itis ka mag-dive. So, ang sa pasunod kong pamangkot sini, sa pagtanong nimo, ano klase duta ang dapat mo tamnan nga maakomodar ginayas maayo? Wow, very good yun nga pamangkot manong Peter. Actually, misconception ini siya. Sa iban, ay, basta hindi siya magtubo di. No. This is ang iban diri endemic diri sa Philippines lang makitaan, pero gin-adapt naman sa iban nga Southeast Asia. Basta taga Southeast Asia ka pwede. It doesn't matter kung ano siya nga klase duta. Kay may maginatawag kami manong Peter nga mga sugal amendments. Ginatun-an mo na. It is a technology. In fact, ang teknolohiya nga modest aside, ginamat-amatan ko man, it cost me 750,000. Technology alone. No? Kay why niya gatanaw basta Southeast Asia ang klima naton di okay duta why gaano sa kanubo tanom mo tanamnan mo gaano sa kataas ang elevation why man basta may tamang teknolohiya may mga soil amendments may sikreto na kung paano mo siya patubuon pero why siya gaano sang tanom basta Pilipinas tubo siya bisan batuhon tubo siya basta tamang teknolohiya Kinanglan pa nga sa pagsugod ng pagtanom, kinanglan lang nga suportar mo sa pagbunyag kada aga o kada... Okay, good question. Halimbawa, kung mga... That's why nga ang amon nga protocol, no? Sa manual namon, hindi kami makatanom. May ano kami, start on the onset of the rainy season. Kagabi mo, Manong Peter, ang inasiling sa amon nga manual, dapat until the 15th of November. Sa Panaya, pero ma-vary man na siya sa other parts of the country. Katilain man to diya ang rainfall nila mo. Pero sa Panay alone, onset of the rainy season, pag una nga ulan sang pag rainy season, hasta lang kami November 15. Okay? Now, ano ang bunyaganay sini? Ang bunyaganay sini, halimbawa, way gid mag-ulan sang 3 ka adlaw, on the 3rd day, mag-bunyag ka na. No? Kag ang kontra sini, yung mababad siya sa tubig. No, hindi lang siya mababad sa tubig, pero may teknolohiya naman kami da. May ginagamit kami da. May talamnan kami da sa iya nga bisan mababad. Iba namon nga partner sa Quezon Province, bala Quezon Province, iti uso to baha. Nababad sang tag isa ka adlaw. Way pataya. Amot ang balon flooded gid yang area kaya ang isa namon ka partner dito, way mabalaan nga nabakal yang duta, gabaha gali sa tagululan, tinanom niya. Pero tamang teknolohiya, nababad ang tanom niya for ano gid
For example, kung amuning gintamnan niya, hashtag Idrio, halos at nga, isang adlaw. Although, kontra sini ang too much water. Kasi, ginpabayaan mo lang is bukid, tubo siya. So, ang butang balon, teknolohiya pa rin. Tamang technology, tamang knowledge pa rin. Alam mo, interesting nga tanong ini kay sa Bible, ara siya eh. Kag, Quran. gana Sa usar sa pag sibin sa lawas ni Kristo sa pagkuha siya sa krus. Oo. So, galing lain naman ang ngalan sa ila, no? Alos wood. But the same Oo. product kung sa aton pa. The same tree. So, Francis Mamukot, taga naman Francis Chansa. Are pagido, damo ka lantaw kay Mr. Noel Evangelis, sing party sa Agarwood. General Lawin, sa watching, sa Ah. gamonitor sa istansya, Si retired General Leo Portiliano sang Office of the Mayor sang City of Iloilo. Pero subong ato sa istansya Iloilo. Good morning. Kag kay Mr. Eric Utaydi, ang LTO chief sang San Jose Antique naga-monitor man. Kag kay kay Mama Florence Quirol sang Toronto, Canada, naga-monitor man. Good morning man. Kag sa kaya Captain Daruka sang basta piguta si Captain Daruka. Good morning man. Damo ka ng tao. Kay Darrell Jan La Rosa. Kay Lanika Cosinera. Good morning gid. Kay Cynthia Mariano. Kay Luli Pu. Kay Johnny Alberto. Kay Leon Siri. Kay Randy Di Guzman. Kay Vinito Tan. Kay Kurt Ang. Kay Rod Ramos. Kay Nunoy Rillo. Kay Alio Yes Mau. Good morning nga kag happy watching it. Kay Barangay Kapitan James Kunlo sang Barrio Obrero, syudad sa Iloilo. Good morning man. Ang aton pamangkot ining agrawod nga kamahal gini. Kung mag-transport ka, diin inyo ini ginadala. Kag kinangla may nagkakaigo gini nga mga permit alin sa DENR. Kag ining agrawod gali hindi lang diya sa Iloilo gina baligya, gina transport, kundi domestic kag international ini klase nga kahoy. Mr. Pangiles. Sa liwat, ang agarwood naton, antes ka magbakal sini, dapat ipasecure mo gid nga ang source mo may wildlife culture permit. Kag sa pagtransport, another permit, Abian Francis. Amo tong nasiling ko kinanga local transport permit. Okay? So, without those things, this is highly regulated, this is highly illegal. And worth mentioning, no? Kay nasa pamangkot ni Manong Peter, nga budlay ba ni sa patubuon? Di. Kay Ario, based on my experience, no? Based on my experience, kasi gin-combine ko na ang teknolohiya sang Thailand, sang Malaysia, kag diri sa Philippines, kag ang mga natun-an ko di sa UPLB. May napatay ako nga puno, Francis. Okay? Siguro daw more than a month na. Inutod ko lang siya ni Kat. Kung sa mga tinigulang, mga kabataan, di na makaintindi, daw palhihan ba lang ang kahoy, daw palhi ba lang pinabayaan ko lang siya, nabanhaw iya Manong Peter, tubo. Oo, agbot ko ang balon, grabe daw makabuhay ba na? Second, ang isa sinay sa pinakakontra mo lang, bukan. Abian Francis, no, bukan. Pero may ara ako, 4 months kung agin outplant, no? Intanom ko siya outplant. Pagkatapos, siguro on the second month after ko gintanom, binilas ang bukan. Kaya namitan ang bukan mo. Inutod. As in utod. Why gamot bilin? As in utod. Ang nagalabaw sa duta, medyo siyempre nalaya. 4 months naman nung Peter eh. Pero sang kinkali ko ang nabilin nga, why nagigya gamot ng mga, siguro, mga 6 inches. Green pa yaya. Ang butang balon, it is an indication, tanong yun eh,
As long nga may kabuhi siya, fighter, Miracle plant. why man na ginadiscuss sa mga, sa amon nga mga ginatinan ko nga mga seminar, kag kuan, pero based na iya sa actual kong experience sa ako niyang farm. So, amo na siya, no? Amo ni siya ang tanom nga ni sa matutuod subong bala mo retirement na sa iban damo mga general mga may gamay-gamay may duta kag isa pa gid ka factor gali ako magsugod kasi ni dapat ano gid grabe gid ang pagmamahal mo man sa tanom kasi this is no absentee farming for example siling mo daw nami oportunidad daw dito ka sa abroad siling ka lang abing ay patamnon ko to ako itong farm keeper to be baw ano gid daw baldagid that's why subong madumduman mo nung Peter si ang dating DA secretary ni Gloria Lorenzana Lorenzo oo ang first si Chito Lorenzo ang tig-iya sang Iba Botanicals. Ang Iba Botanicals amo ni siya ang number 1 Philippine-based company nga naga-export sang ilang-ilang. Kaya ginahimo perfume. Sa may, di ba? O, nadumduman mo na. Pero abi mo daw, why man siling nga daw gid kalimtan gid ni Iba Botanicals ang ilang-ilang pero nagparallel. Nagpartner si anay Secretary Lorenzo kag ining si Mr. Mead. Anong first name niya? Medyo nalipat na ko. Mid ang kuan nakapangsawa sang Filipina. Sila subong ang may first nga corporate farming sa Bukidnon. Grabe, iniktarya. Pero mind you, magsugod dito sila sa corporate farming nila nung Francis. Halimbawa, magpartner ka sila. Halimbawa, magpaluwal ka lang black. Amo na siling ko gani nga bawal absentee farming which is in good naman nga may ara sila nga program nga pares na. Ang 1,000 puno, mag-prepare ka sa mga 7.5 million. Sa kay Chito, kay Secretary Lorenzo, kay Mr. Mead sang Iba Botanicals. Now, siling ko ganiti, papaano na lang niyang mga local. Ang sa akong diri, although nakakontrata ako sa isa man kam Dendrotonics, pero ako niya ginaano ko lang sa mga upod ko daw sa immigration eh. Sir, do ko nami stuaw. Abi, pwede magbakas da. Oo. Hindi man siling ko gani kay na, may isa ka agarwood, may isa ka gatos, isa ka libo, isa ka milyon, pareho lang requirement. Why ko man kuya ga kuan na. Tingko gusto mo magbakas pwede man. May ginatawag ako manong Peter nga tingi agarwood tingi partnership program. Pero ang ginestoryante hindi 7.5. Ang ginestoryante minimum of 50,000. Pero staggered pa. Sa imo farm na Mr. Vangelis dito sa New Lucena. Pila ka agra wood ang ginpatubo mo to? Kaglan na ni katuig nga nangin farmers ka sang agra wood. Hello. By the way, ang sa farm ko subong sa New Lucena sa may kabugaw na sa New Lucena. Subong bala mo duha. Medyo ang ibang mga secrets medyo na ano ko na. Pero anyway, it's okay lang naman. May ginasiling kami nga outplanting. Kaming compression technology, fast growing. Okay? Sa outplanting, inang tanom mo direktablas dupa, manong Peter. So, ang matanom mo na sa isa ka hektarya, Abian Francis, sa amo na nga teknolohiya, 883 per hectare. Kapuno. Pero sa ginatawag na mo na compression technology, manong Francis, makatanom kami sa isa ka hektarya, 6,600. Okay? Ang akong technology, ang iban, no, just like na sang UAAP, United Agarwood, and iban pa, mga ano man nato na, mga parallel groups, kasi this is a young, juvenile industry. So, siling ko gani, dapat magbululigay ni tanan-tanan eh. Okay, hindi pa mabalaan sa gobyerno. Abi mo, ang gobyerno, hindi na kung kisa, nagkapangayo pa sa ideya sa mga pariyo bala namon, may mga ideya gamay, kung paano magbalangkas ang ilang policy subong, no? Now, with regards to that, ang akong technology, may duha ko manong Peter. Ang normal nga teknolohiya, mag-harvest ka ni siya upon planting, mga 7 to 10 years. Sa ako niya, manong Peter, 2.5. You see? Cut into half.
Amo na ginasiling nga fast growing. Ano pa ang kinalain sa ngakon? May ginasiling kami nga perpetual harvesting. Ano 'yon? Ang iba pag tanom sini, pag abot 7 years, 10 years, utod, patay, one time big time. Amon Manong Peter, perpetual harvesting. Anong halimbawa siya? Halimbawa, ari, si Crash na. Tubo na siya, no? Di ba? Dari lang kami yung mag-inoculate to. Makuha lang kami tag 1 kilo di ho. Ha? Para okay na, may 100,000 ka, di ba? Di ba? So, as long as, halimbawa, in my lifetime, kuha lang ko na sang 1 kilo, di ang pabilin, di ang puno, ya. Sa sunod nga harvesting, kuha naman ko ya 1 kilo. Di ba, Franz? So, perpetual harvesting technology. Why na ginagamit? Only in the Philippines. No? Amo na, compression, fast growing, and perpetual harvesting. Amo na nga mga teknolohiya. Okay. Sa Muslim siguro, inarespeto nila ini nga tanong, no? Grabe. Kay tisipon mo, Spiritual healing. tapos ginsibin sa lawas ang Ginoo. Mga di bilang Muslim, ang gaso, amo na. Ano yung ginabutang niya? Sa mga Ah, 5-star hotel. sa Amo Quran. na. Mga gamit sa mga kings nila. Ang mga royal families ng Muslim. Yes. Tingala ko, Ritual sila bla, mag-ritual. tingala. Ali na sa Agrawood gali, no? Do ba yara ka naman niya ga nagdalanta ko, Princess? Damo sila yung interested. Especially ang may mga gamay-gamay na, may kulokwarta, may duta. Oo. Ara Damo naman, no? sila. Alright, na mo mga viewers ka kay Mr. Noel Vangeles. Good morning kay ERD Rodney Gustilo sang DPWH Negros Island Region kag siya dramatahom nga asawa Mama Mavi Gustilo sang Office of Building Administration sang aton City Hall. Kay Mayor Raisa Treñas, kag kay former Mayor Jerry Treñas, good morning gid sa inyo. Kag kay Congresswoman Jam Marunda, good morning man. Kay Mr. Hilfiger Armicos, kay kay Gabaduya Rigi, kay Alejandro Fernando, kay LV Prado, kay Ran Malala, kay Leonard Capuno, kay Lida Gonzales, kay Rodsky Fuentes, kay Roms Mendoza, kay Ramer Mendoza, kay Risa Arapan, kay Nicole Nueva, kay Marta Samson, kay Jeff Hasigan, good morning gan. Kag ang bisita ta subong si Mr. Noel Vangeles, amo ang Duty Immigration Officer sa Bureau of Immigration Deportation Iloilo Airport, Kabatuan, Iloilo. Kag Kag shout number out, 1, planter, sining agrawod nga klase nga tanong ng Peter. shout out mandakid natin din just watching us. Kabalo ka, pag nakita ko na gindakop sang Bureau of Custom, no? So mga 49 kilos to, 30, basta dra na, 30, almost 37 million no kay gamay man di prince. Nakita ko, dried, yung bark, sang panabla, no, sa Tugas niya, kung sa ato na. oo, dried na gani ato, no? Pero, dira pa sa makaproduce pa sila perfume, no? Parts ng perfume nga ginabragli, dira alin. Kansyado ka, kuhan nga kahoy. Damo nga blatian nga madala niya. Kaya iti siya mismo, kundi siya na masakit, dira sa nagabakod. Oo. Kaya nga ako na muna yung ginahimo kong ati, manong kuan. Mga laya-laya siniyo. Kuha lang ko sa ininit, kag butangan sa akong tipat. Oh, Big Slim, good morning. Gingagaw lang, taos Big Slim. Okay, nakakita na ano. Si Mr. Vangeles is the immigration supervisor dra sa Iloilo. Balaan ko, as immigration supervisor, ikaw siguro ang last na magpauli kung mag-close na. Hindi ba? Yeah. Oo. Yeah. Kasi kagi ko nga ginpunggan ako sa immigration officer sa Dubai mo. Galing, pagambal ko nga makuha ko picture para
pabugal sa Pilipinas, pag intagaan po kung nadalan nga, sila po nag-guide. Kung nga makauna ko. Mm. So makita ito kung ano ka-importante ang obras ng isa ka immigration officer. Although nga, hindi ito ma-discuss sa mga iba niyang parte. Kami spokesperson, kami yung authorized. Yes, Si yes. Ma'am Sandoval, Okay, lalayan na Migayaw. Okay. kita ko lang sa Si, TV. si Dana, si Dana. Gwapa, no? Oh. So, kay Naan Bali Francis, as immigration supervisor sa airport, natural dalangganan taman sa mga may problema. Ang mga basic operational kwan pwede ko man ma-discuss sa manong kwan. Kasi sige. pangalagad tani sa aton nga kwan nga mga kasi Mario, kasi Manwa diri sa Western Visayas. Ano mo advice mo sa mga pares na may problema Okay, sa okay. immigration? Okay. Masigway lang ta. Pasensya lang sa aton nga mga televiewers kay ti daw kalayo no? Daw extreme gid. Halin sa tanom pagkadto sa immigration. By the way, Abian Francis, subong ang ngalan sang immigration hindi why na sang deportation. Kaya magsiling kabi nga deportation may negative connotation. So ang official nga ngalan nagit sa BI lang. Bureau of Immigration. Kasi gindula na to mga panahon nga magsiling ka BID. Bureau of Immigration and Deportation. But sa mga makabagong panahon, ang negative connotation of deportation gidula na. So ang official name sang BI subong sang Bureau of Immigration is BI lang. Wala na tong deportation. Now, the usual problem, no? Kasi sa mga highly sensitive nga mga kwanti, may spokesperson kami sa Manila. Pero since ari naman ko, kag pangalagan man ini sa aton nga mga kasimanwa, ang usual, ginapano ko niya, una sa tanan, kalabanan kasi ito mga government employee, no? Government employee, ang ginatawag na bala manong Peter nga travel authority. Okay, ari ha. Kay ti pag-ara na sa immigration, way kami da, bala mo ang travel authority nga issue, it is either meron o wala. It is a non-discretionary thing. It's either meron o wala ka kung taga-gobyerno ka. Now, kung taga-gobyerno ka, basta regular ka nga empleyado, maki-janitor ka, halin sa pinaka-nobo, Abian Francis, hasta sa pinaka-bataas, obligado ka nga magkuha sang travel authority kung magkuha ka. Liwaton ko ha, basta regular employee ka, halin sa pinaka-manobo, janitor, hasta sa pinaka-mataas nga level, kinanglan. It does not distinguish, for example, sir, isam lang ko to kadlaw, mahalok mo lang to sa airport, balik man yun. Hindi mo na. The moment nga lumapak kada, 1 second, 1 hour, it doesn't distinguish manong Peter, ang travel authority. Second, ang third nga ang siling pag-isaban usually mga teacher, nagasiling. Ay sir, bakasyon man subong, holiday ho, it does not distinguish. Okay, kung taga-gobyerno ka, basta regular empleyado ka, why ina sa nag-distinguish kung 1 second ka magaling sa Pilipinas, basta mag-travel abroad, kinahanglan mo travel authority, it does not distinguish whether or not pribado nga lakat, official nga lakat, bakasyon, or wala, basta taga-gobyerno ka, kailangan mo mag-travel authority. No travel authority, no flight. No flight, no departure. Okay? Second, ang usual problem. Ang usual problem, ini mga minor bala. Ang mga minor less than 18 nga mag-travel, if the passenger is not traveling together either of his tatay or nanay, hindi gid pwede kalakat Manong Peter. Basta minor. Ang ginatawag naman niya, DSWD clearance. No? DSWD clearance. Pero kung upon either of the parent or joining sa parent, halimbawa, permanent resident sa country nga katuan, ang ginikanan, pwede. Pero kung ka-travel si Lula upod, si Utod upod, Tito upod, kinanglan nyo mag-DSWD clearance kung below 18. Amo nang usual nga problem. And third, the usual problem, inang batian nyo pero may bilang gafang offload. Ina, gani, discretionary pa. No? Nga for example, nga may tendency ba lang mag-secure, magpangita sang trabaho sa abroad, wala sang financial capacity to travel, medyo doubtful ang purpose of travel, inayagin ang interview. Discretion sometimes could play. Pero to sa duha ka halimbawa kay inangin na siling ko,
ano gito? Non-discretionary. Okay? Muna. May na sa aton yung mga Grabing segue ta, ha? mabatian niya yung mga patakaran na importante ginyo mabalaan. Shout out kay Bichi Relente sa Toronto, Canada. Was watching us now. Francis, may dugang ka pang pamangkot? Sa March 17 gali sa 22 ang Pasig City amo ang host ang aton na 2026 Western Visayas Regional Sports Athletic Association meet dira sa ila bag-o kag mataong Pasig City Sports Complex sa siyudad sang Pasig. Kapag imbitar gid si Mayor Stephen Palmares. Okay. May lasta lang ko nga pamangkot palagas niya. Damo sang ilang tao sa ato nga mga Pilipino sa ibang nga lugar. No? W. Ano mga common problem nila ni nga ma-encounter ni mo pagpauli o kung pagkalakat man? Yeah. Very good, very good, very good. Ano man na? Ang ano abi Manong Francis, pare Francis, Manong Peter. Kasi ang citizenship abi Manong Peter, it is a legal term eh. It is not a biological term. Nako mo? Pwedeng Filipino ka, dugo mo, pero you are not a holder, gin-denounce mo na ang Filipino citizenship. So sa pananawan iya sang batas, you're no longer a Filipino but you're a foreigner. Tama? So amo nang gina-distinguish ko ana, no? The usual. Masiling ang iban, ay Pilipino ako. Pero sa pananawan sang batas, kung gin-denounce mo na hindi ka na Pilipino, you're a foreigner. Because this is a legal concept. This is not a concept of dugo or biological thing, no? Now, kung halimbawa naman, ari Manong Pita, halimbawa, nag-dual citizen ka. Kinanglan pag-abot mo sa Pilipinas, ipakita mong dual citizenship mo. O kung may valid ka pa nga Philippine passport, ipakita mo why. Anong diferensya? Arya? Balan mo, halimbawa, gin-denounce mo na, sa Amerika ka, halimbawa lang, basic na to example, Amerikano. Gin-denounce mo na Filipino citizenship, ang holder ka na lang yan sa American passport, no? Gahatag na kami sa ginatawag na privilege, Manong Peter. Pero do remember, it is a privilege. Right is different from privilege. No? Ang pribilehiyo nga na siling, pribilehiyo gani. Tinatagaan ka lang. Ang pag siling mo, kinaray, ka pa nabi, taga Lucina ko, muniya mo to. Di pwede mo ko, gina-invoke na. Pwede mo ko matagaan, abi balik bayan. Again, it is a privilege. So tagaan ka na. Halimbawa, abot siya subong, March, 6? 7? March 7, 2026, tagaan ka na sa immigration observer. Nga libre, France, sang up to March 7, 2027. 1 year privilege. Nga magstay ka diri, nga hindi ka magbayad-bayad sang visa. Pero again, gina-invoke na, ginasiling na, ginapangayo, no? Hindi man kami si Madam Auring, nga may dala kami nga bulang kristal. I-invoke mo lang nung. I-invoke mo lang upon reaching. No? Pero, kung may dala ka nga dual citizenship, o may dala ka nga Philippine passport, ipakita mo gayud. Anong diferensya sang duha? Pero may ko ginanasiling ni. Anong diferensya sang duha? Kung dual citizen ka, Manong, kaya mo may ari mga Pilipino, siyempre, lamig sa Amerika o lamig to sa Europe. Pagka to di, nasubrahan gali 1 year, di mag-rant na siya upon departure. Sila, Pilipino ko nga ang may overstaying ko. Why mo man ginhatag ang imo nga pagka-dual eh. Kay kung ang dual Manong Piet, ang butang balon sina, unlimited ang stay mo, France. Unlimited stay. Why isang issue sang overstaying? Kung dual citizen ka, may Philippine passport ka, may dual citizenship ka, ipakita mo gid kasi ko, hindi man kami Madam Auring. Anong kinalain? Atong isa, limited ka lang sa 1 year. Pribileyo lang siya. Pag lumapaw ka, manamitan ka kaon sang paho di sa Gimaras, nanamitan ka, bi kay ti malamig pa to, hypothetically, abi nag 2 years ka. Naningaw ka to sa mga babae ng tawbi. Hindi. Abi mag 2 years ka. Ambot ang balon, kung balik bayan ng ginatag si mo, mabayad ka git sang 1 year.
Pero kung insiling mo, dual citizen ako. Pero again, it is a legal concept. Why isang overstaying nga issue? Amo na sa mga nagapamati, subong dra, no? Sa abroad, ipakita gid pariho, kay ipakita gid ang inyong papel kung dual citizen ka mo. Okay? Okay, naintindihan nyo? Okay, Mayogi, thank you again. Thank you. Or, dali lang, manamyaw kita. Damo ka lang to kay Mr. Noel Evangelisno. Good morning kay Mayor Regine Lim sang Kaluya, Antique. Ang mapisan nga Mayor sang Kaluya, Antique, Mayor Regine Lim. Kaya LTO Regional Director sang NIR, Mr. G. Kunlo. Good morning, man. Kay Vitsi Relente, kay Ri Solas, kay Carvel Garcia, kay Tony Rivera, kay Nina Galendo, kay Jovet Aguirre, kay Wing Inton, o kung Viton, Wing Viton, kay Arman Changsing, kay Edita Apitana, kay Evan Sodario, kay Purity Castro, kay Kim Ranillo. Good morning gid sa inyo nga tanan. Ang ato pamangkot bla kay Mr. Noel Evangelis before siya nga ningin na Bureau of Immigration Duty Immigration Supervisor sa Iloilo Airport. Ang iya mga previous assignment daw top juicy position veterano ini sa Ninoy Aquino International Airport kag basi na sa ni sa Clark International Airport. Kung hindi mo kami masugira ang mga previous assignment mo before nga nagugpa ka sa Iloilo Airport. Grabe. Way ko ya ka Clark, pero dugay-dugay ko sa NAIA. NAIA 1, 2, 3. Nakagi akong duty supervisor. Kada adlaw na gina-rotate kami. Halos bilog ng operasyon na sang NAIA 1, 2, 3. For example, this night ako malid na sa bilog nga graveyard sang 1, the next night 2, the next night 3. No? Sa NAIA medyo ano na nato na. Ang worth mentioning, nagdugay mo ko sa Cebu. No? Nakagim ako sa Kalibo. Amo na ang mga kag ba history Manong Peter. Good aside, grabe ni kay parang tatay ko naman ni si Manong Peter. Kay sang naga-sales kami nung duha, why pa man ko nupit no. Diri by history ako ang first nga terminal head sang Iloilo International Airport, no? Sang magsugod ina sang 2012. Okay? Amo na mga naging alagyan nato. Okay, shout out kay Inday Rafi at saka sa magandang pamangkin ko, Marilo Mutinulag Agliham. Thank you for watching us. Pwede ta ka ba ngayon, Well, sang parting words mo sa atong mga televiewers? Okay. Kati last 3. Do kanami, no? Immigration, kag agarwood, o puro. Damo mga pinamangkot. Pero anyway, kaya na daw, na-miss ko ang pamangkot mo Manong Peter kung pila nang natanong ko. Sa Nielsen ako, as of now, kati para ang iban ko nga mag-in-order nga mga seedlings, manug-abot pa lang. As of now, may ara kita Manong Pet nga mga 1.5. Kasi may protocol kita sa pagtanom. Ang mga natanom naton directly outplanting is mga 500, ang 1,000 ara para sa hardening area. May mga hardening area na nga way pa matanom on the onset of the rainy season. Now, anyway, kanami, kahit nagbidyaman ta, nahidlaw man ta mag-uyat sa mikropono. Thank you sa inyong pagkuhan. Anyway, ako, way kuya punaw, basta may nang balanay kung immigration. Pero kung sa mga, siguro, ang order sa amon, nga hindi man mag-speak siguro sa mga issues lang guro nga involving sa mga highly sensationalized nga mga nagkalatabo sa immigration. Siguro. Pero kung on the general nga mga how it operates, siguro, mga normal nga mga kuan. Pwede man kita makahatag-hatag. Plus, ang tanan niya gusto about sining agarwood farming, be cautious lang, no? Balon ang legalidad sini, balon ang teknolohiya sini, kasi without those things, yung nasiling ko kaina, legality, technology, may duta kang titulado, may gamay kang pangpalulos, balan mo ang export business nga ini, kag balan mo ang inoculation. Go on. Pero kung absentee farming lang, ara ka sa Canada, ara ka sa Amerika, tapos ginsalig mo lang di, kagwa lang anay kwarta mo. Kasi ang isa ka,
ang isa ka puno sini pareho lang nagsagod ka sang 1,000. Now, on the other hand, may gina-offer kita da nga Agarwood partnership program, tingi partnership program nga pwede man sila makakuan kay it is as if nga ginduplicate ko ng ila kaugalingon kung ara sila sa abroad nga makakumbaga mag-partner bala nga properly taken care of. Kag ato ang pinaka-importante nga teknolohiya naton nga ari na sa aton, may ginatawag kita nga fast growing. Kung makuha sang iban in 10 years, kita ya 2.5, 3. Kung ang iban niya one time big time, may ara kita perpetual harvesting. Kag ang iban niya may ginasiling limited lang in a hectare, kita ya may ginasiling compression Sa din technology. ka lang makontak, Binuel. Di sa Facebook Messenger, Noel S. Banghiles. Tandaan nyo, May S, no? Banghiles. Tapos ang akon da nga profile, if you're familiar sa akong asawa dati, sa ABS man, si Gail, yung duha kami naka-uniform ako, bala mo ko siya, damo man ga ilog-ilog sa ngalanta. May kwanda sa Noel S. Banghiles, no? So, upod ko sa profile ang asawa ko, kag ako naka-uniforme. Tapos ang akong telepono, 0939-908-5182. Okay? Pero kisa sa Nielsen may mga dead spot, so namigid sa Facebook na, sa Messenger Manong Francis. Manong Peter. Thank Okay, you. salamat. Thank you very much, Noel. Thank you. Kag sa atong viewers, nakakakuha man kita sa mga dapat natin na ibaluan mga informasyon parte sa atong pag-travel. Kag Francis, pangambal na kung may ambal ka pa kay maintin kita. Sa ako subong ang Bureau of Immigration kay bago lang nag Asian meeting diri sa Iloilo, sir, no? So amo na nga you are very busy bisan kagahon nga duty ka kay damo mga bisita sa Association of Southeast Asian Nation meeting nga nag-host amo ang Iloilo. So good morning gid kag salamat gid kay Mr. Noel Banghiles, ang atong Bureau of Immigration Duty Supervisor dira sa Iloilo Airport. Okay, maraming salamat sa inyo tanan pag-upod sa amon. Kita sa masunod nga Sabado. Kag tinatamyaw lang aton mga sumalakdag, no? More power. Ang gatag suga sa aton. Ang Suwag Ilonggo. Ilonggo. Kag sa mga aton local government officials from congressman to mayor down to barangay captains and barangay officials. Sa liwat, madamong salamat tagbalay, Mr. Alfonso Tan, at sa aton mga amigo dra sa Kapihan sa Mulo, papangunaw na day Kap Kimsing kag ni Kaprilan, mayong agaban sa tanan kag kay Bots Florentine. Sa inyo host, Peter Menia, madamong salamat, and mayong ugto, and may God bless us all. Thank you.